Bluetooth disconnected. Okay, purihin ang Panginoon sa magandang awit na yun. Napakagandang pakinggan pag ang awit ay inandun natin sa Panginoon. Bilang tayo natutuwa sa balit ang Panginoon. Ngayong umaga, gusto kong ibahagi tungkol sa pagtatakbo. Run with patience. Siguro mga generation nito hindi nila kilala kung sino yung magaling tumakbo na Pilipina. Sino yun? Si Lydia. Alam pala nila. Okay? Si Lydia, sikat na manlalaro sa sprinter, 100 meter dash, 200 meter dash. Sino sa inyo dito ang sprinter? Sa school? Walang tumatakbo. 100 meter dash, 200 meter dash. Si Batas ka, yung mga tumatakbo sa school. Yung mga kaedad ko. Yung mga bagong bata, walang tumatakbo. Magandang paligsahan yun. Nung high school ako, hindi ako kasali sa takbuhan. May marunong tumakbo. Maganda yun. Sikat na basta may mga palaro sa purok parang wala. Sa barangay parang wala. Pero sa mga school, mayroon. Hanggang town, hanggang probinsya, hanggang national, hanggang Olympic. Pag kayo isang magaling tumakbo, ay sisikat kayo, yayaman din kayo. Maganda. So, ngayon gusto kong bigyan topic ang ating message ngayon tungkol sa pagtatakbo. Run with patience. Buong tiyagang takbuhan. Na nabasa natin dito sa Hebreo chapter 12. Sabi niya sa verse 1, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhan na sa ating harapan. Sa araw-araw, normally, naglalakad tayo. Unless mayroong emergency, tumatakbo tayo. Kasi kailangan. Parte ng buhay natin yun. Pag yung mga kandidato, merong eleksyon, ang sabi nila, tatakbo kami. Sabihin, sasali sa paligsahan para mapili. So, hindi lang ito sa physical na buhay yung pagtakbo, subalit sa ating spiritual na buhay, tinawag ito sa nagsulat ng Hebrew, running the race with patience. So, sa pagtatakbo natin spiritually, kailangan yung pasensya. Kailangan yung tiyaga. Kailangan mahinahon tayo para pagdating ng panahon, tayo'y may tatanggapin ng reward o award galing sa Panginoon. Yan ang katotohanan. Ngayon, dito sa binasa natin, gusto kong ibahagi kung paano tumakbo ng may tiyaga. Sang-ayon sa Hebrews. Tatlo lang na gusto kong ibahagi. Yung pang-5, pang-4, challenge na sa atin. Bilang mga mananampalataya, spiritually, ano ang dapat natin gawin? Paano tayo'y makikisali sa takbuhan? Whether you like it or not, kasali kayo sa takbuhan. Hindi na kayo kailangan mag-file ng application para sumali sa takbuhan bilang isang mananampalataya. Kasi alam nyo na kayo tumanggap sa Panginoon, meron kayong obligasyon na lumakad, tumakbo bilang mga mananampalataya. Kasi ang katotohanan, tinawag tayong ambasador ni Kristo. Tinawag tayong sugo ni Kristo. So, hindi mo pwedeng tanggihan yun. Parang ikaw isang bata, pag ipinanganak ka, hindi pwedeng hindi ka matutong tumakbo.
Hindi pwedeng hindi ka lumakad. Kasi parte yan ng ating buhay nang tayo na pinanganak. Pag ang isang bata lumalaki, hindi siya natutong lumakad, hindi siya marunong tumakbo, ang magulang, parang mag-aalala siya. Kasi normal sa isang bata, matututong maglakad, matututong tumakbo. Ibig sabihin, wala tayong kapansanan. So maliban na lang na mayroon kang kapansanan, excuse ka doon, ang tawag niyan sa ating person with disability. Tinutulungan natin yung mga tao na ganyan. Pero kung marunong ka man lang na tumakbo, lumakad, mas masaya. Masaya ka, masaya magulang mo, masaya yung kalaro nyo kasi marunong kang tumakbo. Kapag laro ka ng mga laro, na mga nilalaro ng mga bata. So, sa atin, bilang mga mananampalataya, ito yung encouragement sa atin. Buong tiyakang tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. So, nasa harapan, ibig sabihin, yung pagtakbo natin hindi pa orong, hindi pa talikod. May Istanbul ngayon, dapat paabanti. Okay? So, ang unang gusto kong bigyan, pansin kung paano tayo tumakbo na may pagtyaga. Una, sabi nyo, tiisin natin ang pagtutuwid ng Panginoon. Sa verse 5, makita natin dyan, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina. So, tayo bilang mga mananampalataya, expected yan na tayo'y itutuwid ng Panginoon pag mali yung ating paglakad. At tayo'y didisiplinahin pag mali yung ating mga ginagawa. So, anong sabi nito? Huwag kang paghinaan ng loob pag ikaw ay dinidisiplina. Bakit? Sapagkat dinidisiplina ang Panginoon ang kanyang mga mahal. Pinapalo niya at tinuturing niyang anak. Sa ngayon na generation, yung mga bata aware sila na pag ang magulang nagkamali sa pagdisiplina, mayroong batas na bawal yun. Okay? Ibig sabihin yung batas natin, mayroong alituntunin, paraan paano madisiplina para turuan ang mga anak. Hindi pwedeng kukuha ng pamalo, hindi pwedeng suntukin, hindi pwedeng ano pa man. Kahit yung mga teacher ngayon, noon, ang pagdisiplina ng mga teacher sa panahon namin, mayroong corporal punishment, pwede kang paluin. Okay? Pwede kang kainitin. Yun na ngayon, bawal yun. Okay? Bawal yan sa mga teacher, mayroong batas. Bakit nagkaroon ng batas? Kasi yung mga ibang mga teacher nun, hindi marunong magdisiplina. Para hindi maabuso yung mga bata, nagkaroon ng batas na lituntunin para hindi maabuso ng teacher. Ganun din yung mga magulang. Okay? So, mayroong paraan sa pagdidisiplina na hindi maabuso, na matuto. Kasi pag mali ang pagdisiplina, hindi matututo yung mga dinidisiplina. Ano mangyayari? Re-rebel sila. So, mayroon tamang pagdisiplina. Kaya siguro nagkaroon ng batas, o talaga nagkaroon ng batas kasi mayroon maling pagdisiplina. Nag-abuso yung mga dapat magdisiplina. Kwento ko lang, sa panahon namin noon, pili kami batuhin ng chok. Pili kami batuhin ng eraser. Masakla pa, mayroon bato talaga yung teacher sa lamisa. Pag hindi ka nakikinig, may ginagawa ka, babatuhin ka. Okay. So, meron pa nun sa panahon namin, yung anak ng teacher,
during flag ceremony, nung pinapalo sa harapan, yun yung pagdisiplina noon. Ngayon, bawal yun. So, may paraan sa pagdidisiplina. Ang Panginoon Diyos, mayroong paraan sa pagdidisiplina sa Kanya mga anak. Okay? Sa Old Testament, ang hirap ang disiplina ng Panginoon sa mga Israelites. Yung mga anak na hindi sumusunod, pwedeng paluin, pwede pa ngang, hindi ko napangitin. Ang iba, nagtatampo sa Diyos. Kasi bakit may naman magdisiplina ng Diyos sa Old Testament? Okay? Sa ngayon, ang pagdisiplina ng Panginoon, sabi niya, the grace of God teaches us to deny ungodliness. Okay? Ang biyaya ng Diyos ang nagtuturo sa atin para talikuran natin yung mga hindi magandang gawain. Ano mga hindi magandang gawain? Alam natin yun. Hindi na natin isa-isahin yun. Pero pag ang biyaya ng Diyos nasa inyo, naligtas kayo dahil sa biyaya ng Diyos, alam nyo, ang banal na Espiritu nasa inyo, nasasaktan siya, nasasaktan ka, nasasaktan yung mga kapatid mo kasi hindi ka naglalakad ng tama. Yun ay isang klaseng pagdidisiplina. Yun ang napakagandang pagdisiplina. Pero pag hindi tayo sensitive na ganyan na disiplina, ang Panginoon meron paraan. Okay? So, alam nyo kung ano nangyari sa inyo. Pag mayroong time na nagpapasaway tayo, sabi ng Panginoon, magpatawaran kayo, pero ayaw mo magpatawad. Sabi ng Panginoon na maging may nahon kayo, pero ayaw mong gawin. Masaya pa kayo. Hindi kayo masaya. Kasi yung banal na Espiritu nalulungkot na nandyan sa inyo. May mga blessing na susunod darating sa atin, pero dahil hindi nagpapasaway tayo, yung blessing na yon, lumalayo. Totoo yun. Bigyan ko yan ng illustration. Sabi ng Panginoon, layuan mo yung mga bisyo. Pero ginagawa mo yun, sa palagay mo kaya, ang blessing ng Panginoon lalapit sa iyo? Both materially and spiritually? Hindi, lalayo. Okay? Kasi pag mayroon kang bisyo, naku, walang matutuwa pag mananampalataya ka na. Ikaw din, hindi ka rin matutuwa. At kasi imagine, sa mga iba, dahil di naman nila kilala ang Panginoon, yung ipapakain ibibigay ng baon sa anak, o ibibigay ng pagkain, so gusto para sa family yun. Pero hinaya, sinugal, natalo. Imbis na blessing yan, nawala pa. Sabi pa nga, pagkain na sana, nagipang bato. So lalayo yung blessing ng Panginoon. Samantalang kung ikaw ay sumusunod, iniwasan mo yung mga bisyo, hindi ka naiinom, hindi ka maninigarilyo, hindi ka na magkakasakit ng kagaya na nagkakasakit ng naninigarilyo. Hindi ka na magkakasakit ng nasusubrahan sa alak, hindi ka na magkakasakit sa atay. Okay? Dahil yun ang nagiging dahilan. So lalayo yung blessing ng Panginoon pag tayo ay hindi na kikinig. So ang Panginoon, kung may mga nangyari yun sa atin, huwag kang tatampo sa Panginoon. Okay? Na nagkaroon ka ng sakit kasi nagpasakaway tayo. Sabi niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niya anak. So, lagi ka nang mananampalataya, pero mayroong nangyari ng mga maybe nagkasakit tayo, huwag ka muli, huwag ka agad. Magtampo sa Diyos. Saliksikin mo yung sarili. Baka naman konsekwensisyon ng ginawa natin na hindi tama sa harapan ng Panginoon. So, although sometimes na mga ginagawa tayo na minsan nakala natin, okay, tama, pero may mga obvious na ginagawa tayo na alam natin na mali. So pag ang konsensya natin nagsasabi na hindi mo na dapat ginagawa yun, makinig ka na sa Panginoon. Huwag mo nang hintayin pa na
yung pagdidisiplina ng Panginoon, maramdaman mo hanggang masaktan ka, both physically and emotionally. So, napakaganda na pag tayo dinidisiplina, makinig tayo. Sabi niya, tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad ng pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo tinanggap ng Diyos bilang tunay na mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdisiplina na ginawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin yun, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo yung mga anak sa labas. Sabi dito, sa verse 9, hindi ba dinidisiplina tayo ng mga ating mga magulang? At dahil yan ay iginagalang natin sila? Hindi ba upang tayo mabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos sa ating Ama sa Espiritu? Sa mga nandirito, alam ko na kayo'y nagtuturo, nagdidisiplina sa ating mga anak. Kasi alam natin na ating mga anak hindi magpalalo, hindi magpasaway someday. Habang maliit pa sila, gusto natin maturuan sila. So yung mga anak na very obedient, tanggap nila yun. Pero pasalamat sila kasi ang nanay nila at tatay nila nandoon, nagtuturo. Nararamdaman nila yung pag-ibig ng kanilang mga magulang. Yun ang katotohanan. So, kasi alam niya ng mga anak, alam niya ng mga magulang na ginagawa yun dahil sa pagmamahal. Maliban na lang na yung pag-disiplina hindi galing sa pagmamahal, yun ang naglalabis, sumusubra, na minsan naabuso yung mga anak. Yun ang bawal. Yun ang hindi dapat. Pero yung pagtuturo, yung pagdidisiplina sang-ayon sa salita ng Panginoon, walang masama doon kasi sa Biblia sinabi na ang ama, ang ina ay nagtuturo, nagdidisiplina sa kanyang mga anak. Pag hindi mo didisiplina, yung anak na yun, sabi nyo, baka alak yun sa labas. Sabi dito. Pero kahit na yung mga iba na anak ampun, tudo-tudo ang kanilang pagturo, tudo-tudo ang pagmahal nila, kahit inampun nila yun. Maliban na lang pag anak sa labas, minsan nagsiselos yung ibang pamilya, yung bata ang nagiging kawawa dahil nga anak sa labas. Pero yung mga iba na natuto na ang salita ng Panginoon, kahit saan na siya nanggaling, nandun pa rin dapat yung pagmamahal. Okay, so yun ang tanda natin. Pag mayroong pagdidisiplina ng Panginoon, huwag kang magtampo sa Panginoon. Huwag kang mag-question sa Panginoon. Sa halip, tanggapin mo kasi yung pagdidisiplina na yun ay para sa ating kabutihan. Then, yun. Una, tiisin natin ang pagtuwid ng Panginoon. Pangalawa, tiisin natin ang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan. Okay, meron palang pag-uusig. Okay, so, sabi niya dito, sa verse 4, sa verse 3, isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo mandupaypay upang hinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdadak ng dugo ang pagkipaglaban ninyo sa kasalanan. Okay, ang Panginoon ang una nagtiis dahil sa ating kasalanan. So, tiniis ng Panginoon yung hirap doon sa cross. Hanggang mamatay siya, hanggang dumanas yung kanyang dugo. Ganyan ang ginawa ng Panginoon sa Kristo. Tayo nakakilala sa Panginoon, sinabi ng Apostol Paul, not only to believe but also to suffer. Yung pagtitiis bilang mga mananampalataya, parte yan ng ating
isang Kristiyano. Okay? Of course, ang iba nagtitiis dahil sa nagpasaway ka, pero may mga pagtitiis na dahil ikaw ay isang mananampalataya. Na dapat tinitiis natin yun. Minsan nakakarinig tayo na hindi maganda, pero nagpapasensya tayo. Nagtitiis tayo. Okay? Parte yan ng ating Christian life. Minsan inuusik. Minsan ginagawang katuwaan ng iba. Okay? Sa atin dito, sa Pilipinas, sa atin, walang persecution dito. Pero sa ibang lugar, nako, sa Muslim country, ang hirap na maging isang mananampalataya. Grabe yung pagtitiis nila. Pero yung pagtitiis nila, yun ang laging dahilan kung bakit maraming mga mananampalataya na patuloy sa kanila pagkakilala sa Panginoon. Yung pagtitiis ng unang mga mananampalataya, yun ang laging dahilan kung bakit nag-spread out ang Kristyanismo. Tiniis nila yun. At yung mga nakakita sa kanilang pagtitiis, naniwala sila na totoo nga ang Panginoon. Pinili nila ang mamatay, pinili nila ang magtiis, nilahirikan nila yung kanilang pananampalataya. So, parte yun. Kasi, alalahanin natin. Sabi nga, hindi pa nga lumana ang dugo natin sa ating pagtitiis bilang mananampalataya. Nabanggit niya, yung pagtiis ni Kristo na dumanak ang kanyang dugo. So, alalahanin natin na parte yan ng ating pagtakbo. Minsan, pag nag-uusik, tiisin natin, pasensyahan natin, tanggapin natin. At ang Panginoon naman, bibigyan tayo ng ganti sa pagtiis sa mga ganon. Number 2, maliban doon sa tiisin natin ang pag-uusik sa kamay ng mga makasalanan, at tiisin natin ang pagtuwid ng Panginoon. Pangatlo, tumingin tayo lagi sa Panginoon. So sa pagtakbo natin, sabi niya, tumingin tayo lagi sa Panginoon. Sa verse 2, sabi niya, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang sa katapusan. So, pagkilala niyo na ang Panginoon, nakilala mo na siya dahil sa biyaya ng manampalataya kayo, umpisa yun. Dapat, we are looking unto Jesus. Okay. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Maliban na lang na iba ang pinanampalatayaan nyo, kahit tingnan ka, ang sinasabi ko na Jesus, yung Jesus na inilibing, na buhay muli, at inilibing, na buhay muli, namatay, inilibing, at nabuhay muli. At nandoon nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. Yun ang titingnan natin. Yung buhay na Jesus. Nakalungkot ngayon, karamihan ng mga Pilipino, akala nila na Jesus, tapos doon nilang tingnan yung yung nakapako, yung maitim, yung maliit na bata, na nilalagyan nila ng damit. Akala nila yun ang titingnan. So, hindi sila makapagsamba sa tunay na Diyos na Espiritu pag wala yun. Kalungkot mo. Na supposed to be, wala yun. Pero yun ang nakulatan ng mga Pilipino na doon sila tumitingin. Hindi sila makasamba, hindi sila makapanampalataya na tunay na Diyos pala kung nakikita. So paano yun? Ang iba gumagawa ng paraan. Kaya nga, pag merong sasakyan, meron nakasabit doon. Kasi nagre-remind daw sa kanila. Pag may bahay, dapat may nakasabit din doon. Kung saan dyan minsan, yung mga iba mga panatik, kung may gulgog doon, lalagyan nila yung malaki para yun daw nagre-remind sa kanila. Binaliwala nila yung salita ng Panginoon. Binaliwala nila yung unang utos na huwag kayong gagawa. Yung mga ganito, ano man na imahin. Ilalim ng lupa sa ilalim ng dagat.
nabulag sila. Bakit ginawa nila yun? Hindi nila nakilala ang tunay na Panginoon sa kanilang pananampalataya. Kaya gusto nila makita yung mga yun. Sa Old Testament hanggang ngayon, yung ganyan na kasalanan, karumaldumal sa harapan ng Panginoon. So ang tingnan natin yung tunay na Diyos na umay. Hindi kinakailangan pumunta ka sa isang lugar para makita natin yung mukha. Anywhere. Sabi nga sa binasa natin kanina, na magsasamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu. Okay? Ang Diyos ay umay. Dapat nararamdaman niyo yan. Nandiyan sa inyo. Ang banal na Espiritu ng Diyos ay nagumang kayo sa Panginoon. Ramdam niyo yan. Mayroong pagbabago ng Panginoon na kayo nasasaktan pag gumagawa kayo ng hindi tama. Kasi ang banal na Espiritu gumagalaw sa inyo. Okay? So, lagi tayong tumingin sa Panginoon mula sa simula hanggang sa katapusan. So simula nang nakilala niyo ang Panginoon, dapat siya ang ating author hanggang katapusan. Kailan yung katapusan? Hanggang tayo kunin ng Panginoon. Kung bilisin tayo, dumating ang Panginoon na malakas pa tayo, praise God. Pero kung manghina man yung ating physical na katawan, hanggang doon yung pagtingin natin sa Panginoon. Kahit nakalatad na tayo sa bed, naghihintay tayo sa ganyan, sa promotion, dapat manatili yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kahit nandun na kayo sa kabin na may karamdaman, pag ang pananampalataya yung matatag, marami pa rin kayong may encourage. Marami pa rin sa inyo, marami pa rin kayong matuturuan na hindi kayo nagtalikod, na sinasabi na pa rin na hinihintay nyo yung napakagandang panahon na yun, na kayo haharap sa Panginoon. Hindi kayo dapat nababalisa. At kayo rin ang mga kamag-anak, kayo rin ang ganyan naghihintay, dapat panatag tayo. Lalo na pag matanda na. So, we are waiting. Although minsan, physically, emotionally, ayaw natin tanggapin yun. Pero sa mga Kristiyano, dapat pinaghahandaan natin yun. Emotionally, pag dumating yung punto niyan, na ganyan, dapat ready tayo. Dapat mahinahon tayo. Kasi physically talaga darating yun. Spiritually, dapat handa tayo. Emotionally. Para hindi tayo napapariwara o kagaya ng iba na pag may nangyari ganyan, parang yun ang katapusan. Okay? Ng mundo. Pag kayo nakakilala sa Panginoon, magdadalamhati tayo pero hindi. Sabi nga ng Apostol Pablo, hindi kagaya ng mga walang pananampalataya. Natural na magdalamhati kasi meron tayong emotion, pero dapat ihanda natin ang ating sarili. So, tumingin tayo lagi sa Panginoon sa pagtakbo natin habang naghihintay tayo sa Panginoon. Okay, the last. Ito ang challenge sa atin. Sabi niya sa verse 1, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Kung tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin. Mahirap tumakbo pag mayroong mga balakid. Pag mayroong dala-dala tayong kasalanan. Mahirap mabuhay ang isang Kristiyano pag dala-dala tayong kasalanan. Alam mo na kasalanan yun, pero pinagpapatuloy mo, hindi mo tinatanggal, mahirap tumakbo. Palagi kanyang talo. Kasi imagine yung isang mananakbo, kaya sprinter, yung iba, walang dalang pabigat. Tapos sila mayroong pabigat. Habang sila nag-training, mayroon silang pabigat sa paa. Para pag during takbuhan na, mas magaan. Okay? Just imagine kung makikisan yun sa takbuhan, hindi niya tanggalin yung pabigat. Ano mangyari? Ang hirap, no? So sa atin ng mga mananampalataya, sa ating pagtakbo, sabi dito, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit
sa atin. So nakilala natin ang Panginoon, bago na tayong nilalang. Pero yung old nature natin nasa atin pa. So depende kung paano ka naglalakad, tumatakbo. Okay? Kung paano mo iniiwasan ang mga kasalanan na yon. Posible na hindi tayo magkasala, pero yun nga, yung nature natin, meron pa tayong old nature. Meron tayong new nature. Dapat pinapakain natin yung new nature para magtagumpay tayo. Pero pag hindi mo pinapakain yung new nature, yung old nature, dala-dala mo pa. Ang hirap tumakbo. Ang hirap lumakan pag alam mo na ikaw ay may dala-dalang kasalanan. Hindi ang kasalanan sinasabi ko na yung sinabi sa kautusan, huwag kang pumatay, huwag kang lumakaw, huwag kang magalunya. Siyempre, simple na tayo doon. Alam nga, obvious yun. Okay? Yung mga kasalanan na minsan alam natin, pero hindi alam ng ating kaibigan. Alam natin na hindi alam ng ating mga magulang. Alam natin, ikaw ang nakakaalam, between you and the Lord. Saan may mga ganun tayong kasalanan? Hindi natin binubulugan, pero alam nyo ng Diyos. Okay? So, sabi dito, tanggalin natin yung kasalanan na yun. Hindi pwedeng yung katabi mo ang magsabi na tanggalin mo yun. Kasi sabi sa Biblia, huwag mong husgahan ang iyong kapatid. Ikaw mismo ang nakakaalam, ikaw ang tatanggal. Kasi kung obvious yun sa'yo, tanggalin ka. Hindi ko na isa-isa yung kasalanan na yun, alam mo. Yung kasalanan sa sarili mo na dapat tanggalin. Dapat iwasan. Dapat huwag gawin. So, mas maganda yung tumakbo pag wala tayong pabigat sa ating paglalakad bilang mananampalataya. So, napakaganda yung encouragement dito. Tiisin natin yung pag-uusig at pagtuwid. Tumingin tayo palagi sa Panginoon. Tanggalin natin ang mga balakid, yung mga kasalanan. Yun ang challenge sa atin. So, ngayong buwan, February, sabi nga, araw ng mga puso. Although ang mundo iba mag-celebrate nito, pero sa atin, sana ang pag-celebrate natin yung puso na dalisay na para sa Panginoon. Dahil alam ng Panginoon ang bawat puso natin. So, ang challenge sa atin, gusto mo ba na makiisa sa takbuhin espiritual na mas masaya, na mas magaan, na victorious? Gusto mo ba? Yun ang gusto ng Panginoon. Na habang tayo tumatakbo, meron tayong kasiyahan, meron tayong kagalakan, at meron tayong peace of mind. Yun ang challenge sa atin. Manalangin tayo. Dakilang naman kayo po'y nalangin. Salamat po sa tanghaling ito. Salamat Panginoon sa bawat isa na kami nagkaisa, na bumasa ng iyong salita, umawit ng mga awitin, makinig ng mensahe na galing sa iyong salita, Panginoon. Pero napalangin Panginoon bawat isa na sa aming pagbaka, bigyan mo kami ng mahinahon at mapasisyang pagtatakbo bilang mananampalataya. May mga sometimes pagkakamali, but gusto namin ay surrender ito sa iyo, Panginoon, upang mas mahinahon kami, mas masaya kami na naglalakbay at tumatakbo bilang isang mananampalataya. Ito ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita at naway tayo ay napapaalala
Panginoon tayo nagdidisiplina sa atin at hindi tayo dapat magtampo habang tinatahak natin ang takbuhin para sa Panginoon. Ating kantahin po ang Revive Us Again para sa ating closing hymn, Buhayin Mo Kaming Muli.